liwanag niyo. Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang hirap pinagdalhin? Anong problema ang hiniyan na patulunan? Hina't wala, lahat ay hilig sa kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at kailan lang palatayaan ng Diyos. Kailan ka iniwanan niyo? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Ano sakit ang hirap pinagdalhin? Anong problema ang hiniyan na patulunan? Hina't wala, lahat ay hilig sa kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at italayaan ng Diyos. Hina't wala, lahat ay hilig sa kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at italayaan ng Diyos. Okay, ipatol na ng araw sa lahat. Tayo po ay nakasundana ng LDLTD at kayo po ay nanonood ngayon sa ating pantalakay panay doktrina at aral ng ating Panginoon. Sa galing ito ay pag-uusapan po natin yung topic natin na tungkol sa ating Panginoon Diyos, yung tungkol po sa sa Trinity. Ayan, nakikita po ninyo, yan po sa inyong screen. Yan po ang ating tatag-usapan ngayon, kung totoo na meron Ama, may Anak, at meron Espiritu Santo. Kasi sa ating panahon, nakikita natin na marami ang naniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona. So nakikita natin na ito po ang karamihan doktrina sa ating katalahunan. Ano po ito? Anong doon?
Ngayon, titignan po natin kung ano po ang itinuturo ng Biblia. Kaya po ngayon ay samahan niyo po kami sa ating isasagawa na pagtalakay at ang ating pagpagdadatayan ay ito ay Biblia. At titignan din po natin ayon po sa history kung kailan at saan nag-umpisa yung doktrina na Trinity. Kasi tayo naman ay wala tayong nakikitang Trinity o tatlong persona sa noon po ng Biblia. Wala po tayong nakikita na itinuturo ang may apostol na sila ay nagturo ng tatlong Diyos. Wala po tayong nakikita ganun itinuturo nila. Kaya sa oras na ito ay nakikita natin kung ano talaga ang aral na itinuturo ng ating may kapatid na may apostol, katulad si Pablo, sina Juan, sina Lucas. Titignan po natin kung ano po sa ang kanilang itinuturo ayon po dito po sa Biblia. So, samahan niyo po ako sa dito na po tayo kukuha ng ating ituturo kasi medyo ko po ang ating internet, medyo nahila ata ngayon. Okay, dito po sa unang Korinto 8, ang talata ay 6. Kung kayo po ang meron Biblia ay samahan niyo po ako sa ating gagawin pagsukyas kasi ito po ay napakahalaga na ating pag-aaralan sa oras na ito. Ngayon, ang sabi po dito ng Biblia, kung ating po titignan, ito, sandali lang po ang sabi po, ngunit sa dalang atin ay may isang Diyos lanan. Kaya siya, ayon sa kwenta nyo, ngunit sa dalang atin ay may isang Diyos lanan. Ayun, nakikita po niyo sa inyong ay nakita natin sa screen. Para kung nakita natin kung ano talaga yun, itinuturo ng may apostol. Kaya nakasulat po yan sa unang Korinto 8 ang talata 6. Ang sabi ay ganito, ngunit sa dalang atin ay may isang Diyos lanan. Tinuturo natin may isang Diyos lanan. Ang anak. O ang tinutukoy ng Diyos ay ang anak. Naduha sa kanya ang lahat ng layas-danan. Ang tinutukoy ko na isang Diyos na anak na kinanala ng lahat ng danan ay ito yung Diyos na kinikilala natin. Naduha sa kanya ang lahat ng layas-danan. At tayo'y sa kanila. At isa lamang, Panginoon sa Jesucristo na sa panamagitan nila ang lahat ng nagdagay, ang lahat ng nagdagay at tayo'y sa panamagitan nila. Kaya po kung ating titignan, dati ito sa itinuturo po ng Biblia, yung stand na tinatayuan po na Pablo, ito si Pablo ay naniniwala siya na talagang meron isang Diyos lanan. Meron isang Diyos at ang tinutukoy ng isang Diyos, ito ay ang ating Panginoon Diyos na siyang tinutukoy na anak. Okay, at titignan po natin dito po sa Juan, Diyos, kasi tayo Diyos, para po nakita natin kung ano po na ang nakakaisa, kasi kung ating titignan, at hindi natin nauunawaan, talagang yung itinuturo ng Biblia ay para kontra-kontra. Kaya ang mga Muslim ay hindi sila konsensido na ito ay salita ng Diyos. Kasi hindi nila naunawaan yung Biblia. Ano daw, katulad po ito yun, sinasabi ito sa Juan 10, ang talata ay
30 ay ganitusuan, itinatahayan tunay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, sa Juan 10:13, ganito ang kanyang sinasabi. Kaya kanya po ay nakita po natin sa Juan 10:13, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Pero itinuro niya sa kanila, ang sabi niya, ngunit kasalanan atin ay may isang Diyos naman, ang Ama. At isa lang ng Panginoon, Jesucristo. Talagang nililito dalawa. Kasi may Ama at mayroong anak. Kapatapos, dito na sa Juan, nakikita natin, mismong itinuro ni Jesus na ang sabi niya, yung Ama at sa Ama ay iisa naman. Nititignan po natin, ano ito sa dalawang ito ang tama na dapat natin panawalan. Ito na ay nalila at itinuro ni Pablo na ang wika niya, yung nakasalan atin ay may isang Diyos naman, ang Ama. Naduha sa kanya ang lahat ng bagay at tayo ay sa kanya. Nasasabi niya, itasin na natin. Kung kayo ay nagsisiya, samahan niyo po ako ng sasahin. Pakita po natin sa screen, ang sabi, 1:10:30, ngunit, sasalan atin, okay, 1:10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Ang liwanag po na sinabi niyo po ng ating Panginoon, na sa ano sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, kung ating titignan po, talagang nalilitaw na ito ay kontra. Kasi ang sabi ni Pablo, yung nasasalan atin ay may isang kasalanan ang Ama. Kaya ito, Pablo ito sa naniniwala doon sa Trinity. Pablo sa kanya yun. O kaya sa Tunis, yung dalawang Diyos, kanukanan na Iglesia ni Cristo, kasi ang Iglesia ni Cristo, ang kanilang paniniwala na may Ama at mayroong anak. Ganun din ang mayroong sa Pilihosa, ang isang mayroong paniniwala, katulad ng mayroong John Oden, mayroong Baptist, mayroong Methodist, ay noon sinusukoy ni Pablo sa una Corinto 8:36, yun ay Pablo sa kanila. Pero, pagdating sa Juan 10:30, ito ay hindi niya kakaalunan na ako at ang Ama ay iisa. Yes, hindi niya kakaalunan niya na iisa na talaga, dalawa sila, pero iisa. Kung na nakakaisa. So, ganun ang kanilang, ganon ang kanilang itataliwanan. Pero ang tanong, yun ba ay kontradisyon ayon sa Biblia? Yan po ay ating aalamin dati ito sa itinuturo ng Biblia. Kung totoo ba na may Ama at mayroong anak na sila ay totally na hiwalay. Titignan po natin. At mamaya, titignan din po natin noong tinuko ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Sa paano na di iisa ang dalawa. Kasi ang sabi, may isinudo at may nasudo. Naliwanag din po yun na may nasudo, ay sinusudo sa taas, at yung isinudo ay nasa ibaba. Hindi natin pwede tatamalian natin yun. At hindi natin pwede sabihin na ito at saka ito ay iisa. Na totally hiwalay sila hiwalay. Kaya aalamin natin dati ito sa Biblia kung ano talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya po, huwag po kayo at mamaya kung kayo po ay meron na kataluyan, ay natanong po kayo kasi tayo po ay nakanay sa pagkakataon ito. Pagkat po kayo ay nakunin, nakikita ko po kayo kasi tayo po ay
naka-on air. On air po tayo, napapanood, Luzon, Visaya at Mindanao, na din sa isa't isang bansa, tayo po ay napapanood. Okay, para po patunayan natin na tayo po ay napapanood at nakikita ko po kayo, ito si Dr. Joy Evangelista, yan, nandito po kayo, nanonood. So, ito sabihin, tayo po ay actual, nakikita ninyo ko, na ito ay nakalive sa ating programang NTN TV. At nandiyan si Arlan, ayan, si Dr. Arlan. Ayan, nakikita ko po kayo kung kayo ay naka-tune in sa ating program na ito. Okay, tayo po ay proceed sa ating sinasalakan. Ayon po kay Jesus, ako at ang ala ay iisa. Okay, balikan po natin yun, itinuturo ni Cristo. Ito. Ano sabi sa Juan 10:30? Ako at ang ala ay iisa. Pag naliwanag po na iisa sila, ang tanong, sa paano sila naging iisa? Samantala may itinuturo ang Biblia na may ama na isinuso ang anak. So, ibig sabihin, hiwalay sila. Ngayon, itinag po natin. Anong tunda ang tinutukoy na anak, kasi marami kasi sa ating panahon na hindi nila nauunawaan kung ano ang tinutukoy na anak. Yan po ang problema sa ating panahon, na hindi nila alam kung ano talaga ang tinutukoy ng Biblia na anak ng Diyos. So yan po ang ating titingnan, ayon po sa itinuturo, ayon po sa nakasulat, dito po, mismo sa Biblia. Kung kayo po ay ng Biblia, duklatin po ninyo, o kaya, isulat po ninyo. Noon po na talata na ating gagamitin, kasi ito po ay nakakatulong po sa inyo ginagawang pagpapalasik. O tingnan po natin. Ito po ang sinasabi sa Mateo 1, ang talata ay talatang 21. Tingnan po natin. Para po nakita natin kung ano ang talagang itinuturo ng Biblia. Anin ang tinutukoy na anak? Ano yan ba ang tinutukoy na anak ng Diyos? Okay, tingnan natin. Ito po ang sabi sa Mateo 1, ang talata ay talatang 21. Yan, tingnan po natin ha. Para po nakita natin kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia. Ito, nakan po natin. Mateo 1, ang talata ay 21. Ito po. Tanahan niyo po ako. 21. At siya'y nanananak ng isang lalaki. Tingnan po ninyo. Nanananak ng isang lalaki. At tatawagin ang kaniyang pangalan, Jesus. O, tingnan po ninyo. Sana po ay nakikita po ninyo ang talata. Kung kayo po ay nandiyan, duklatin po ninyo ang inyong nandiyan. Ano po ang sabi? At siya'y nanananak ng isang lalaki. O, tingnan po natin, kung kayo ay tingnan po natin talatang 21. Ano ang sabi? At siya'y nanananak ng isang lalaki. Talatang 21 po. 21 ang ating ginagaka. At ang tayanan, itatawag sa kaniya'y Jesus. Ano po ang sabi? Jesus lang. Wala pong kanunton, wala pong kadoktor na Jesus Christ. Wala pong gano'n nakapulat. Ayan po, nakikita po ninyo sa inyong screen. Naliwanag po yan. Ayan o. Nakikita po ninyo. Ito pong talatang 21. Ito o. Ang linaw-linaw po na nakasulat. Jesus. Lalaking letra. Naan po ang tinutukoy na anak ng Diyos.
anak. Naliwanag po yan na kapatid na kandilan. Talatang 25, ito po. Talatang 25. At hindi nakilala siya. Handang sa naitanalak ang isang lalaki. At tinawan ang kaniyang tayanan, Jesus. Nayakan din yan. Kayo po na, nakahan po ninyo. Nakasulat po yan. At hindi nakilala siya handang sa naitanalak ang isang lalaki. At tinawan niya ang kaniyang tayanan, Jesus. Ito po, yan. Jesus yan. Jesus. Naan po ang tinutukoy na anak ng Diyos. Ito po, nakasulat na yan. Itatanalak. Yan po ang tinatawag na anak ng Diyos. Kaya po, marami sa ating panahon ang hindi nakakaintindi at hindi nakakaunawa. Ngayon ang tanong, kung ang tayanan ng Jesus ang tinutukoy ng Biblia na ito ang anak ng Diyos, ito ang tinutukoy na iisang anak ng Diyos, ang tanong, sino ang tinutukoy na anak? Sino po ang tinutukoy na anak? Kasi ang pansin sa Biblia, yung tayanan ng Jesus na capital letter, ito ay walang iba kundi si Jesus yan. Siya ang tinutukoy na anak ng Diyos. Ngayon ang tanong, alin ang tinutukoy? Kaya, alin ang tinutukoy na anak? Para po naunawaan po natin yung ating pinag-aaralan kasi nahirap po kasi tayo na nagkamali ng pagkakaunawa sa ating Panginoon Diyos sa tinutukoy ng Diyos. Kasi meron talaga nakasulat sa Biblia na ito ay anak at meron anak. At mamaya ipakikita ko sa inyo na itong anak at ang anak ay iisa. Pero bakit sinasabi ng Biblia na si Pablo ang kanyang stand, ang kanyang tinatayuan, may isang Diyos yanan, ang anak, at may isang anak na si Jesus. Kasi alam ni Pablo na ang anak ay si Jesus. Ngayon ang tanong, sino ang tinutukoy na anak? Ano ang tayanan ng anak? Tingnan po natin. Ito po ang sabi sa Roma. Ayan, kung kayo ilang Biblia, panahan niyo po ako. Ayan, nakasulat po yan. Dito po sa Roma, 9, ang talata ay 6. Ayan. Tingnan po natin. Dasaswat. Ayan, nakasulat po yan. Dasaswat. Okay, sana po nakita natin ha. Dasaswat, hindi si... Okay, talatang 5. Ayan. Nasa kanila ang mga nagulang. Ayan. Nakikita po ninyo sa inyong screen. Nasa kanila ang mga nagulang. At sa kanila, nuna ang Kristo ayon sa naman. Na siyang lalo sa lahat. Diyos ng maluwalhati ng takailangan. Nakita po ninyo? Sino po ang tinutukoy na ano ng Diyos? Sino ang tinutukoy? Ayan po, nasa talata ng Biblia. Nakikita po ninyo, nasa sanoon, na ang tinutukoy ng Diyos ay walang iba kundi yung tayanan ng Kristo. Ayan, nasa kanila po.
Yan po ang tinutukoy na anak. Kaya saka ang kaya na Jesus Christ, dinuuno ito, sinasano, yun ang tinutukoy nito na ako at ang anak ay iisa. Iisa. Ngayon, paano po natin tatatunayan na yung tinutukoy na Jesus? Paano po natin tatatunayan na ang tinutukoy na Jesus, ito ang tinutukoy na anak ng Diyos? Paano po natin ang tatatunayan? Ayon po sa itinuturo ng Biblia, ito po, nakan po natin sa Mateo 3, ang talata ay talatang 13 hanggang talatang 16. Ayan, panahan niyo po ako kung kayo ay meron aklat na Biblia, panahan niyo po ako. At kung wala naman po kayong Biblia, isulat niyo po yung talata na ating po ginagamit. Kasi ito po ay nalinaw na sa kaliwanag na ating itatahanan sa pagkakataon ito. Nakikita ninyo ang kaidahan ng totoong araw. Kasi pagkatotoong araw, nakalit na liwanag sa pasikat ng araw. Ito ang pwede. Dito sa Mateo, ayan, Mateo 13, yan, para po nakita po ninyo ito, at para po nakaroon kayo ng naunawaan po natin ito, kasi kapag po kasi tayo ay napanali ng ating tataliwalaan Diyos, yun po ay nagdudulo sa atin na ipagkakahanap. Ito po ang palit. Sa Mateo 3, talatang 13, yun po natin. Mateo 3, talatang 13. Ayan. Ang palit dito ay talatang 13. Okay. Namakad sa Lord, sila po nila, namakad sa Lord, nataroon sa Jesus. Nuna, sa Galilea. O, sila po nila. Ulitin ko po yung talata. Namakad sa Lord, nataroon sa Jesus. Nuna, sa Galilea. At lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan. Ayan, yung ating kong ginagawa ay nariyan po sa Israel. Ito po, ulitin po natin. Namakad sa Lord, nataroon sa Jesus, nuna sa Galilea. At lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan. Ano ang sabit? Jesus. Hindi po sinabi na nakad sa Lord, nataroon sa Kristo. Hindi po sa Lord. Ang sinabit naman po ni Juan, na nakad sa Lord, nataroon si Jesus. Mula sa Galilea. Ang tinutukoy ng Biblia ay mula isa, kundi noon kaya ng Jesus. Jesus. Marami sa panahon natin ang hindi talaga nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. Akala nila yung tinutukoy na anak ay Jesus Christ doon. Ito natin, talata 14. That's what Egyptian pangkalain ni Juan. Tingnan po nila, Egyptian pangkalain ni Juan na nasasabi, kinakailangan ko na ako iyon daw tisluhan. Ayun po, nakasulat po yun, no? Ulitin natin sa talata. Tingnan po natin. Ngunit ang sagot ni Juan. Ayan, anuwanan po ng talata eh. Ngunit ang sagot ni Jesus. Ayan, ni Jesus. Sino po ang tinukoy ni Juan? Jesus.
hindi nila kinalya, ngunit talpado ni Kristo. Ayan, wala itong dalo na nakasulat. Hindi sulit ang sinakantinan din siya. Kasi alam ni Juan, alam ni Pablo, alam ng lahat na apostol, na ang tinutukoy na Ama o Diyos ay walang iba, kundi ito si Kristo. Na tumahan sa katawan ng anak na si Jesus. Kaya sa itinawan na ako at ang ala ay iisa. Okay, talatan 16. At lang, nadaw sa Tuhan sa Jesus. O, sinaso niyo. At lang, nadaw sa Tuhan sa Jesus. Tandakay, unahon, patudin. Ayan, ito na. Dito na ito nag-uuntisa. Dito na nag-uuntisa. Para ito nakita natin. At lang, nadaw sa Tuhan sa Jesus. Tandakay, unahon, patudin. At lang ito, nayasuksan sa kanya ang nayanani. Ano kasi? Nayasuksan sa kanya ang nayanani. At nakita niya. Ayan, nakita niya. Ang Espiritu ng Diyos na dumadada. Ayan, sana po ay nakikita ko niya, no? Dumadada. Saan tayo sa itaas? Dumadada tulad sa isang kalapati at lumatad. Ayan po, iniwanan niya. At lumatad sa kanya. Sana po ay nakikita po natin yung sinusukoy po. Katantuan, sinusukoy ay anak. Alam ko ito ng natrofeta, ng apostol, na ang sinutukoy ay walang iba kundi Jesus. Katantuan sinutukoy naman ay ang anak. Alam nila ito ay ang Kristo. Ito yung Diyos. Ito ang hindi nakikita. Ito ang hindi nahihito. Ito ang hindi nakasana. At mamaya po, kung ito kayo aalis, tayo po ay nagdadalik sa kaalaman po ng isang awitin na kanayin. Ipapakita ko po sa inyo na yung Kristo, yung Ama, yung Diyos na yun, ay tumasok sa noon mismo na katawan ng anak na ito ay Jesus. Kung ito kayo aalis, at tayo po ay nagdadalik sa kaalaman po ng isang awitin na kanayin. Iniwanan niyo, kailanlo na nahanap siya ay wala. Anong sakit ang niya tinadali? Anong problema ang niya na patulunan? Hina't wala, lahat ay nilili sa kanya.
alayo. Kailan ka iniwanan nilo? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Ano sakit ang hirap pinadalhin? Anong problema ang hinyan patulunan? Hina't wala, lahat ay hiling sa kanya. Kaya't wala na hindi tayo kailan'y hihinuin. At di ka lalayaan ng Diyos. Hina't wala, lahat ay hiling sa Kanya. Kaya't wala na hindi tayo kailan'y hihinuin. At di ka lalayaan ng Diyos. Okay, tayo po ay nagdadalik sa ating programang NDNTV at tayo po ay nakatutok ngayon sa ating po tinatalakay na taksa. Ito ay tungkol sa katalpang Diyos ng ating Panginoon. Sana ay may tatlong persona. Ang Diyos na ang Trinity. So ngayon ay tayo po ay natutusin sa ating po tatalakay. Pero dadaan lahat ay naisunulan dati si Pastor John Cardin. Yan, nanonood po sa ngayon. Okay, tusin po tayo sa ating uusapan na ang tanong, itong anak, sinasuna sila, itong anak na wala isa kundi ang sinusukoy ay si Kristo. Ito ay tulahan sa loob ng katawan ng anak na si Jesus. Ito to ang sabi ng Biblia. Dito to sa Juan. Ayan, kung kayo ang Biblia, ay panahan niyo ko. Dito to sa Juan. Ayan, sa Juan 1 ang talata ay 32. Ito ang nakasulat. At nagtotoo si Juan na nakasabi, nakita ko ang Espiritu na dumadagan tulad sa isang kalapati na duhat sa langit at dumato. Ilan po natin dumato sa kanya. Talatang 33. Ayan, nakasulat po yan. At siya'y hindi ko nakilala. Dasaswat ang nagsundo sa akin, utang dumautis na katulid. Ay siya nakanta sa akin, ang nakita noon sa daan ng Espiritu Santo at nanahan. Nanahan. Ayan o, nakianiwanan po. Nanahan sa kanya. Siya ang dumabautismo. Dumabautismo sa Espiritu. Nakita po natin. Yung tinutukoy ko na anak na nasundo sa anak. Narito ang anak. So, tanihiwala sila ng una na isinundo na anak, ang anak, ito ang anak, hiwalay. May anak,
Kaya sana ikinakonsensya na may nasuso at may isinuso. Sana yun. At mali ang kinakonsensya na itong anak ay anak ay iisa. Isa na naumpisa. Mali yun. Ang sana doon, nung umpisa, sa panahon ni Jesus, ito ang anak, ito ang anak. Pero ano nangyari? Doon sa ating sinasa kanina sa Mateo 3, talatan 15. At yan, nagdautisluhan sa Jesus. Tandakay unahon patuloy. At nakita ni Juan ang Espiritu na zulada tulad sa isang kanatati at zulato na nahal sa kanya. Nalahan. Ano ang nalahan? Yung anak. Tumahal sa kanya sa noon na katawan niya. Tumasok sa noon na katawan ni Jesus. Kaya tanahon ni Jesus sa tuloy, doon na sinabi niya, ako at ang anak ay iisa. Ito po yung time. Meron time frame. Dito, sila ay hiwalay. Ito ang anak, ito ang anak. Yung anak, nag-testimony sa anak. Sana yun. Kaya, nakakalam na natin silid. Eh, bakit eka sa Jesus? Ayaw sa niya. Siya ay nalalayan sa anak. Sana so yun. Ngayon, nakasinasabi isa. Eh, bakit eka sinasabi ako sa nasal? Na, ng anak ay isinuso ng anak. May anak at may anak. Sana so yun. Wala itong nalitoon. Kasi, nandito yun. Dito sa panahon ito. Pero pagdating dito, wala ka na nakikita na si Jesus ay nanananayin sa anak. Na yung anak na nasa itaas ay zulada at sulasok sa noon na katawan ni Jesus. Nang tinutukoy na nasuso kay Jesus, nang tinutukoy na anak, na kinikilala ng anak, ito ay lalahan. Ito lahan sa anak. Ano ang lahan? Yung tinutukoy na anak. Yung Diyos na kinikilala ng anak. Yung anak na kinikilala ng anak na Kristo. Ito ay tulahan. Tulahan sa katawan ng anak. Kaya noon, tinawag siya, ako at ang anak ay isa. Sinato natin yun. Nakasulat dito to sa Juan. Kung kayo ay nagsisiya, tanahan niyo po ako sa Juan 8, ang talata ay talatang 29. Tingnan po natin. Juan 8, talatang 29. Alam ko na po yung talata. Yan. Tingnan po natin para po nakita natin kung ano po yung nakasulat dito po mismo sa banal na kasulatan. Kasi kaya kailangan ang ipanagtuturo dapat yung kanyang itinasahayan at itinuturo ay meron kang sakihan. Tingnan po natin. Sa Juan 8, ang talata ay 29. At ang nagsuso sa akin ay summa akin. Ano kasi? At ang nagsuso sa akin. At ang nagsuso sa akin ay summa akin.
talagang may nagpuso talaga. Meron talagang ama na nasa itaas at may anak na ikinuso na naroon sa ibaba. Kaya lang, ang hindi nakita na may Trinitarian na naniniwala sa ang Diyos ay may anak, at may Espiritu Santo, ang hindi nila nakita yung ama na nasa itaas na nasuso sa anak, ito pala ay lalahal. Pumasok sa loob mismo ng katawan ng anak. Yun ang hindi nila nakita. Paano po natin yan papatunayan ayon po sa Biblia? Ito po, binasa po natin. Itakita ko po. Itakita ko po sa inyo ang talata. Ayan po, nakasulat po yan sa Juan 8, ang talata ay 29. Tingnan po natin yung talata. Ayan, sana po kayo ay meron Biblia na hawak. Sana po nakikita ninyo noong itinuturo ng Biblia. Ayan o, sinan po nila. Ayan o, naliwanag po yan, nakasulat. Ayan, ang sabi, Juan 8, ang talata ay 29. Ito po. At ang nagpuso sa akin, o sinan po nila, at ang nagpuso sa akin ay sila akin. Ayan, liwanag po ng talata eh. Talagang may nagpuso. At ang nagpuso yung anak. At meron ipinuso. At ang ipinuso ay ang anak. At nakita natin kanina, ang tinutukoy na anak na kayanan ay Jesus nanan. At ano sa Juan at sa Roma, 9 ang talata ay talatang 6 ang talatang 5. Nakita po natin sa Roma 9 ang talata ay 5. Ang tinutukoy ng Diyos ay wala isa kundi ito si Cristo. Kaya katapa, dinadagdig ang tayanan, Jesus Christ, ang Israelite, ito yung anak at ito yung anak. Ako at ang anak ay iisa. Nakita po ninyo. Kaya ngayon, kung ang sasabihin ng isang pastor, isang bisya, isang ministro, isang ilan o isang ustad, na ang ama at ang anak ay hiwalay, lali na sila. Lali. Kaya yung paniniwala ng naya Iglesia ni Cristo, naya Saksi ni Hoda, naya paniniwala ng Justice, na ang paniniwala nila ay ito yung anak, hiwalay, handyan na yun po ay lali na. Pero sa panahon ni Jesus, nung siya ay hindi ka tinatahanan ng anak, totoon siya ay hiwalay. Hiwalay. Ngayon, paano po natin tatatunayan ayon po sa Biblia na ang ama, sinabi niya, na ang ama ay nandoon sa noon mismo ng katawan ng anak. Paano pa po natin itong tatatunayan ayon po sa itinuturo ng Biblia? Okay, sanahan niyo po ako. Dito po sa Banal na Kasulatan, nakikita natin dito yun, itinuturo ng Bible. Ayan, sanahan niyo po ako. Ito, nakasulat po yan. Dito po sa Juan 14, ang talata ay 7 hanggang talata 10. Ayan, nakain po natin. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen. Umpisahan natin sa talata 7. Ano kami? Kung ako'y nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking anak. Ni anak talaga. Buhat na yun. Siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita.
Ipinpino, ang kaharap ng may atoktor, walang isa kundi si Jesus. Pero ipan si Jesus, pag ako ika ay nakikita ninyo, yung Ama nakikita na ninyo. Ano ang sinusukoy ng Panginoon? Talatan 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At sukat na ito sa amin. Ano ang concept ng Panginoon? Talata 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, sinan ko niya, nalaon ng panahon ako'y inyong kasama. At hindi nuta ako nakikilala Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Talatan 10. Hindi ko na siya nananampalataya na ako'y nasa Ama. Sinan ko niya, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili. Kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay ginagawa na kanyang nagagawa. Nakita ko ninyo? Nakaisal ko yung Ama, tumatahan sa noon na katawan ng Anak. Sabi ko na ito kanina, meron time frame. Dito sa panahon ito, ang Anak nasa itaas, ang Anak nasa ibaba. Sila ay hiwalay. Ito ang ipinuso at ang napuso ay nasa itaas. May Anak talaga na hiwalay. Kaya yung sinakan sila na Trinitarian na may Anak, sana yun. Dito, sana yan. Kaya na ang mali sa paniniwala nila. Kasi hanggang sa panahon ito, hiwalay sila. Hindi nila nakita na sa panahon ito ni Juan Bautista. Noong si Juan Bautista ay nagdadautismo sa ilo na Jordan. Si Jesus ay pumunta roon at nagdadautismo sa kanya. Kapag-dautismo kay Jesus, unahon sa tubig. Kapag-dautismo ni Jesus, pag-ahon sa tubig, nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos. Yung Diyos Kristo, yung Ama, ay dumadala sa anyo na kalapati at dulato sa kanyang Anak na Kristo. Nakita ko niyo? Yan po ang hindi nauunawaan na nasa kananin na relihiyon, na pastor, na iglesia, na nagtatakilala sila daw ay lingkod ng ating Panginoon. Pero, hindi nila nauunawaan yung itinuturo ng banal na kapanatan. Nakita ko niyo? Marami na yun, nagtuturo. Pero ang totoo, hindi nila naiintindihan kahit ang kanilang nila itinuturo. Tinuturo niyo. Okay. Kung po kayo aalis at tayo po ay nagsasalik po tayo sa pag-alalan na isang tatalaktak. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po.
na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID, o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa ho sila, at libre po ang kanilang pagkain. Legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Kung kayo po ay magiging agent ng aming pong opisina, isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Okay, tayo po ay nagsasalit. Dito po sa ating programang Intensive. Kayo po ay nanonood sa kakakataon ito. At kung kayo po ay nakasaluyan, ay naaalit po kayo nagtanong sa atin kasi tayo po ay live na nakasaloon po tayo. Hindi naman po sa Pilipinas, na din po sa iba't bansa. Tayo po ay nakasaloon sa kakakataon ito. Kaya kung kayo po ay nakasaluyan ay nagtanong po kayo at kayo po ay aking nakikita. At ngayon, titignan po natin, ayon po sa Biblia, ayon po sa kasulatan, kung, nakita naman po natin kanina, lahat na aking itinatahayan ay ayon sa salatan ng Biblia. Ngayon, ang doktrina at turo ng lay at doktor ay iisa naman ang Diyos. Iisa talaga. Lalong una, alam ng lay at doktor na itong ama at yung anak ay talagang hiwalay. Le anak at meron anak. Kaya karamihan po na yun ng relihiyon. Sila ay nito sa pag-unawa sa pagkadiyos ng ating Panginoon. Kaya nakikita natin yun, yung iba ay itinuturo nila, ang Diyos ay iisa, pero may tatlo na nagkakaisa na persona. Ang ama, isa sa anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay isa sa anak ng Diyos at sa ama ng Diyos. Sila ay tatlo na hiwa-hiwalay. Nasa po ninyo, ang tawag po din ay Trinity. At karamihan po na yun, na nasaldahan, yun po ang nakuha nila. Yung salitang Trinitarian. May ama, may anak, at saka may Espiritu Santo na hiwa-hiwalay. Kasi hindi nila naunawaan noong panahon na itinuturo ng Biblia na tama naman na may ama at may anak na nasuso. Ang problema, hindi nila nakita unawaan. Dito sa panahon ito yung trend na yan, yung ama ay tumasok sa noon na katawan na ito. Kaya kasi ako at ang ama ay iisa.
Ibig sabihin, hindi nato sila dalawa. Yung Ama, naroon sa noon ng katawan na Jesus. Kaya dahil po dyan, nais po ay nagdadasal na kasunatan na ang akala nila, isa ang Ama sa anak hanggang sa panahon ito. Katulad po ng salitang Trinitarian o Trinity, naisisilan po natin. Kailan at saan nag-umpisa ang salitang Trinitarian o Trinity? Silan po natin. Ito po ang nasasahin po natin sa history, ayon po sa kasaysayan ng panahon, para po nakita natin kung ano po ang itinuturo ng kasaysayan. At kailan po nag-umpisa ang salitang Trinity, yung tinatawag po na Trinitarian. Ito po, sasahin po natin. Ito po ay nakikita po ninyo sa Encyclopedia, kaya kung nais po i-search sa internet, ang sabi, noong taon 325, dito nila inumpisahan, noon kalduo ng araw na may Ama at may Anak at may Espiritu Santo. Diyan po sa panahon iyan. Ito po yun, no? At pagdating po dito noon 381 AD. 321 AD ay nakikita po ninyo sa inyong screen. It declared the Trinitarian doctrine. Ayan, tingnan po niya. Ayan, nakasulat po yan. It declared the Trinitarian doctrine of equality of the Holy Spirit. First Council of Nicaea, Council of Nicaea, in 325 AD. 325 AD yan. The 15th in Byzantine. Kaya ito nakaroon ng Trinity. Kaya nakaroon ng salitang Trinity dahil noong 325 AD, doon naman inumpisahan doon ang salitang Trinity. At sa panahon ni Constantino, lahat ng relihiyon, lahat ng religious leader, sa iba't isang lugar, iba't isang bansa, ito ay tinitulya. Tinitulya at nakaroon ng isang napakalaking pag-uusap tungkol sa iba't isang relihiyon. At doon, natagkasunduan para hindi na nakaroon ng pagtatalo-talo. At pinakaisahan nila. Lalo na sa araw na ito, 381 AD, na inumpisahan nila ng 325 AD, ay sinuo nila yung araw na yun na Trinity o Trinitarian. At pagdating noon, ikalawang meeting, ikalawang nakakasundo, noon sila nakasundo-sundo, na i-declare ang araw o ang paniniwala na ang Diyos ay iisa, pero mayroon tatlong persona. Nakaisa sila doon. Nakasundo-sundo sila doon sa araw na yun. Nakita po ninyo. Maraming pastor, maraming bisya, ay hindi nila nauunawaan na ang kanilang sinusunod na doktrina tungkol sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ito pala ay dali kay Constantino. Hindi ko yan dali sa Biblia. Yan pala ay araw ng Roman Catholic. Kasi sa panahon iyon, ang naghahari noon ay si Constantino. Kaya po ay nakikita po ninyo yung history. Kaya itong nilalilihiyo sa panahon natin, noon ang ilagak nila na aral. Noon ang kinuha nila sa halip, ang kuhanin nila ay ang itinuturo ng Biblia na iisa lamang ang Diyos, walang tatlong persona, walang Trinity.
Pero kahit nakikita nila kasi sila na wala silang nasasaka na Trinity o Trinitarian o tatlong persona. Pero sinasaliwalaan nila. Yun po ang natakasakit. Kaya ang tao nakatahanak. Ang tao ay naligaw sa talang aral ng Diyos. May kasi yan. Nakatulong ang ating programa ito at tayo po ay live na nasa sa noon. Ano po ito? Ang ating ginagawa po ay ang ating programa. Ito po ay nag-uumpisa ng Monday to Friday pagdating po ng alas 8 ng gabi. 8 p.m. Kanina, nakaroon lang tayo ng technical problem, kaya tayo po ay nalit. Pero sa kaso walang problema, eksakto po alas 8. Tayo po ay nag-uumpisa, kaya po kung kayo, na-explain yun, nakaalam ng mga doktrina, mga aral, kayo po ay aking inaanyayahan na araw-araw na noon at pagdayan po ang ating ikinakagawa na pagtalakay sa mga doktrina at aral ng ating Panginoon. Okay, at tayo po ay nagawakas na po at nakaraan lang po ng awitin, isang awit at isang tatalak. Kasi tayo po ay nagtatasok na. Narito po ang isang awitin na kanayin. Ay Diyos Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat ang lahat. Ang iyong paawa ay nagtawalang handa. Sinusuri, sinasanda kita, dakilang Diyos at tayo noon. Tunay ay ika'y walang katulad, tunay ay ika'y niladadalo, natuti ang Diyos, napaalingan na lahat. Diyos Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat ng lahat. Ang iyong paawa ay nagtawalang hanggan. Sinusuri, sinasanda kita, dakilang Diyos at tayo noon. Tunay ay ika'y walang katulad, tunay ay ika'y niladadalo, natuti ang Diyos, napaalingan na lahat. Sinusuri, pinapanda kita, dakilang Diyos at tayo noon. Tunay ay ika'y walang katulad, tunay ay ika'y niladadalo, natuti ang Diyos, napaalingan na lahat. Natuti ang Diyos, napaalingan na lahat. Natuti ang Diyos, napaalingan na lahat.